Hello, good morning. Ito po si Toto Tirador, ang Doctor of Jurisprudence at Civil Engineer at eksperyensyado na editor sa People's Tonight at saka Kabayan News. So ngayon po ang ating pag-usapan ay patungkol po kay Bong Revilla at kakaunti kay Joel Villanueva. At syempre, idamay natin konti, papitik-pitik lang kay Jinggoy Estrada, kay Mitch Kahayon. At ito pag-usapan natin, pero pinakatutok sa ating pag-uusap sa ngayon ay yung nakakiliti na ebidensya laban kay Bong Revilla. Akala mo si Bong Revilla, natalo siya noong nakarang eleksyon. Sigurado ko natalo siya dahil sa mga issue laban sa kanya patungkol dun sa plunder case. Kape tayo. So, ito nga yung pag-usapan natin. Si Bong Revilla po, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, tsaka si Mitch Kahayon na dating congresswoman ng Caloocan City at executive director din sa dati ng Committee or Commission on Women ay dinawit ni dating First Bulacan Engineering District Office, District Engineer Henry Alcantara na mga kumuha. So, ang kay Joel Villanueva, lumalabas 150 million ang binigay sa kanya bago mag-election. Binigyan din si Bong Revilla ng 90 million para pangkampanya niya sa kanyang pagkasenador. Binigyan din si Jinggoy Estrada ng 335 times siguro, sabihin natin 300 million na lang, times 3, that is around 90 million. Plus 90 mga 90 million ay tapos may 335,000 3 million, 300 million, 335 million. So 35 million times 3, that is about 10 million. So 10 million at saka 190. Mag 100 million ang binigay kay Estrada. Pangkampanya din. Okay? So ito po ngayon ang ating nakakiliti na ebidensya. Pero bago yan, maayong buntag, no, Pipito. Akong ipresenta mo na ito yung mga report patungkol laban kay sa mga sinasabi ko mga senador, pero ang ating tatalakayin yung nakakiliti na ebidensya laban kay Bong Revilla. So ito, basahin lang natin ito. Nakita na naman ang balita sa Inquirer, di ba? Okay. So ito yung title niya, Alcantara Insertions Kickbacks for Revilla, Villanueva, Estrada, and Co. Kasama pala si Saldico dito eh. So ito, ang balita nito ay nagsasabi na breaking his silence, former Bulacan District Engineer Henry Alcantara testified about budget insertions and kickbacks for Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former Senator Ramon Bong Revilla Jr., and Ako Bicol Party List Zaldi Co. At the Senate Blue Ribbon Committee hearing, Alcantara also tagged former Department of Public Works and Highways Undersecretary Robert Bernardo as his boss in the country's anomalous flood control projects. According to Undersecretary Bernardo, the General Appropriations Act or GA insertions in 2024 amounting to 300 million, it told me were for Senator Bong Revilla, who at that time was running for Senator for 2025. Undersecretary Bernardo told me, Henry, that's for Senator Bong. Maybe you would like to help him. So said Alcantara. Later, Alcantara said implicated Villanueva and Estrada in the flood control mess. Sabi niya, noong 2002, si Senator Villanueva ay nag-request ng multi-purpose building project worth 1.5 billion. At mula doon sa 1.5 billion ay 600 million lang ang aming maibigay sa kanya para sa multi-purpose building. So kaya naghanap sila ng ibang diskarte. Binigyan na lang siya sa
flood control. Since this was not fully approved, Undersecretary Bernardo and I were forced to find a way. Senator Joel did not ask for a specific project or percentage, but Undersecretary Bernardo ordered that he be instead given a project equivalent to 25% or 150 million with designated proponents. So, sinabi ni Alcantara yun. Dagdag pa ni Alcantara, ah, dahil dito, si Senator Joel ay binigyan ng unprogrammed appropriations noong 2023 at nagkahalaga ito ng 600 billion. Lahat nito ay flood control projects. So, Senator, sabi man niya, in fairness to Joel Villanueva, so Senator Joel Villanueva did not know that the projects allocated to him were flood control projects because to his knowledge, Senator Joel did not want flood control projects. Okay. Alcantara said he brought the 150 million with him to a rest house in Barangay Igulot, Bukayo in Bulacan and handed it to Villanueva's employee named Peng. Oh, Peng, sana all. I told Peng to give it to the boss. It's just some aid for his future plans. They did not know that it came from flood control project, Alcantara said. After this, the former district engineer stated that he had no further contact with Peng. As for Estrada, Alcantara said, we were at the 2024 budget hearing in the Senate. I was with Undersecretary Bernardo. The Undersecretary Bernardo asked me if I still wanted to add anything since there was still 335 million available according to the Undersecretary Bernardo. It was for SJA. Ex-district engineer also implicated si Saldico, in the alleged scheme. Sabi niya, in September 2021, Kong Saldico and I met in a gathering at Shangri-La, Bonifacio. We were able to talk there about the plan of Kong Saldi to try to get funds into my district for various projects, Alcantara said. After a month, Alcantara said he submitted a list of projects related to flood control. These projects came out in the GAA of 2022, 6 projects in all. And as I remember, the first was 519 million in a span of 4 years from 2022 up to 2025. Kung Saldi became a proponent of projects in the Bulacan 1st District, Alcantara said. Citing records, he said these projects cost a total of not less than 35 billion pesos. Grabe. According to Alcantara, his delivery of kickbacks to Co did not always happen in bulk, detailing that it would all depend on how the projects or which projects were inserted. When the project is included in the National Expenditures Program, the first 10% is immediately given to Kong Saldi. So, ibig sabihin, pag maisama pa lang pala sa proposal sa NEP, magbibigay na ng pera yung kontraktor. Sa tapang naman at ibinibigay yan kay Saldi. So, ibig sabihin, binibigay para ipaglaban ni Saldi na mananatili hanggat sa maging final ng GAA. Meanwhile, the remaining 10 or 15%, depending on the year, is given to him after the GAA is approved. So, kung aprobado na yung sa NEP na nilagay na proyekto ay nakalusot at sinaba sa GAA or the final copy of the budget, ay bibigyan pa siya ng additional 10 or 15%. So when the project on the other hand is inserted by Kong Saldi in the BICAM, the first 10% is paid to him after the GAA is released. And the remaining 10 to 15% is given to 2 months after the GAA is approved. So pag-insert pa lang pala sa BICAM, may 10% din na binibigay. Grabe But if a project was inserted using unprogrammed appropriation, Alcantara said the entire 25% would be given right away to the congressman. Meanwhile, Alcantara, right away to Saldico. So meanwhile, Alcantara likewise implicated Third Star Builders contractors in the flood control scandal, testifying that the firm sought his help and asked for a list of projects in Bulacan's 1st District. According to alias Imke, they allegedly plan to facilitate the release of funds for these flood control projects, sabi ni Alcantara. So, binigyan ko siya ng listahan ng flood control projects. Si MK, siya sabi niya.
Pero pagkahuli, itong listahang ito ay nandun na sa GAA. So na-aprobahan. At saka na iba napunta doon sa unappropriated allocation. So I clarified that I have no knowledge or personal information as to how First Star obtained the funds or when they talked to in order to secure the release of the funds. The ex-district engineer said the projects awarded to First Star were funded under the NEP funds allotted by the Bicameral Conference Committee and Program Appropriations. So nagaling sa tatlo. COA involved. Si Alcantara said the scheme had also reached the Commission on Audit. In 2022, COA Commissioner Mario Lipana asked me for list of flood control projects in Bulacan. Aba, si Commissioner Lipana, corrupt na COA, nanghingi pa ng project. Including the projects that Lipana was allegedly able to insert in the budget were as follows, based on Alcantara's testimony, 500 million from 2023 and program funds, 400 million from 2024 National Expenditure Program, 500 million from 2025 National Expenditure Program. Sabi niya, wala akong alam dito kung paano to ginawa ni Commissioner Lipana, sabi ni Alcantara. So, kapareho nito sa kanyang sinabi ng mas maaga, kapareho din ito sa sinabi na mas maaga ni Bryce Hernandez, yung assistant ni Alcantara. So, binanggit din ni Bryce Hernandez si Caloocan 2nd District Representative Mitch Kahayon. Oy, ang kanyang may share sa doon. So, ng 2021, I met din, sabi ni Alcantara, nagkita daw sila ni Yusek Mitch sa isang pagtitipon at nag-usap sila tungkol kung makahingi daw siya ng pondo sa kanyang District Engineering Office. So, sabi posible. So, Kahayon Oy served during the time was the Executive Director of Council for Welfare of the Children. CWC pala, from July 2017 up to October 2021. As Caloocan 2nd District Representative from June 30, 2022 to June 30, 2025. So, October pala, nag-resign na lang siya nung nagsampa siya ng kandidatura. In 2022, Undersecretary Mitch was able to download 411 million from the GAA insertions with our agreement that the cost was 10%. So, binigay sa kanya 41 million. I handed this amount to her at a restaurant on Commonwealth Avenue, Quezon City. Patay ka, Mitch Kahayon. Patay ka na. I am executing this sworn statement to show my voluntary cooperation in the ongoing investigations of the Senate, the House of Representatives, and other government agencies regarding the anomalous projects in the DPWH and to ultimately hold accountable all those involved, said Alcantara. I reserve the right to submit an additional sworn statement should I be given another opportunity. Yon ang sinabi. Okay? So, ang ating papakita ngayon, yung nakakiliti na ebidensya laban kay Bong Revilla. So, remove natin. Pero actually, nakalimutan kong banggitin na kasama na pala dito si Mark Villar. Kasi panahon ni Mark Villar ito, kinarga yung ibang mga pundo. Okay? So, ibig sabihin, it doesn't respect kung sinong presidente. Ibig sabihin, pwedeng sabihin na wala rin alam si Duterte na nangyari yung ganon. Nalusutan siya. So, sino kaya ang pasimuno nun? Pwede si Bongo? O pwede. Kasi kontraktor din ang tatay ni Bongo. Kontraktor din ang kanyang kapatid. So, anyway, at may kontrata din siya sa flood control doon sa Davao. At nagkipag-partner din si LTG, yung tatay niya, doon sa kay Diskaya. Okay? So, ito ngayon, titingnan natin ang awkward na ebidensya laban kay Bong Revilla. Itong tinatawag ko na nakakiliti na ebidensya. Litrato po ito na nag-inspect ng ilog sa Bulacan si Bong Revilla. Hindi naman siya chairman ng Public Works Committee. Si Mark Villar ang chairman noon. Ayan, nakita na niyo? Yan. So, ang sabi dito ng mga nagko-comment, nadawit ka na naman. Alias Pogi, bilisan mo paglinis ng pangalan. Sure yan, talo ka na sa susunod na eleksyon. Sabi naman ni Eric Vidal, akala ko naka-middle finger yung babaeng may itim na cup. Saan ba yung babaeng itim na cup? Yun, oo nga pala, no? Natasha, illustrisimo, wow, ang artista.
Tapos sabi naman ni Shiga Buya ay teleserye title Ang Sawa sa Baha. Ken Daryl Jocampo Danyos. Tapos gagawin mo Aliana Akala Roque. So, sino pa? Si Sienna May Iligan, Don Artelia Serrano, idol ko si Cap. Okay, Marilo Lagyab de la Cruz, Inamuka. So, it's me, Riza, Just Bagunas Bautista, walang lusot, may resibo. Angela, hindi naman ito ebidensya, kundi nakakiliti lang na ebidensya na hindi mo pwede sabihin na just because nandyan si Bong Revilla ay may kinalaman na kagad siya sa yung 300 million na pinagsasabi ni Alcantara. Tapos sabi naman ni Roel Cuenza, Baluti, kunyari, concerned ang mga animal. Ayan, Danielas, very informative. Mail naman, Florence Lim, may shooting. Shooting na pala ng pelikula yan eh. Balonsky, according to Alcantara, the purpose of the visit was for Senator Revilla to gain a comprehensive understanding of the necessity for flood control structure on flood-prone areas and assess the current situation, including the residents, with the aim of formulating a well-defined strategy to address extensive flooding. So, kita mo, yan sa Bulacan po yan na ilog. Yan, Bulacan na ilog. Yan, katabi niya po si Henry Alcantara ay nakaputi. Dito yung nakaputi, si Henry Alcantara naman ay nakatago. So, napapaliwanag siya kay Bong Revilla. Tapos si Henry Alcantara, ito, pinapayungan pa sila, si na nakaputi. Yan, si Henry Alcantara na harap-harapan na at saka si Bong Revilla. So yan po ang mga nakakiliti na ebidensya. At saka nag-usap pa, pinapakita pa niyang papel, nakangiti si Bong Revilla kay Henry Alcantara. Ito po ay post sa Regional Office number 3 sa Pampanga. So yan po yung mga nakakiliti na ebidensya. So nevertheless, atin na pag-usapan sa ngayon kung paano na ito mangyari. So ladies and gentlemen, ay wala tayong magagawa. Ganoon talaga, may ebidensya. Sa ngayon po, iba na kasi po sa ngayon. Yung ebidensya na yun noong August 11, 2023 pa nakuha. Pero hindi na nabubura. So whatever you upload on the internet will always be used. Ngayon, balikan natin si Joel Villanueva. Mayayari ba si Joel? Ito pala si Bong Revilla, mayayari ba siya dito? Alam mo, napatunayan na may binigay may kinuha na pondo sa 300 million project. Napatunayan na may project ng 300 million at napatunayan sa pamamagitan ni Henry Alcantara na may 150 million siya binigay para kay Joel Villanueva. Pero ang problema lang, binigay niya kay Peng, tao ni Joel. So yan, doon tayo ngayon maglaban-laban. Kung alam ni Joel yun o hindi. Pero imposible naman na hindi alam ni Joel yan. Napakalaking pera, mabuti kung piso lang yan, mabuti kung 1 million lang yan. Pinag-usapan, binigay ni Alcantara, which is for sure na ako doon. Proof beyond reasonable doubt na yan. Sinabi niya na nagbigay siya ng 150 million sa kay Peng, yung tauhan ni Joel Villanueva. And the next question is, kung ibinigay ng tauhan ni Villanueva sa kay Villanueva, yun na lang ang hahanapan ng ebidensya. So nevertheless, pwede magamot yan ng kakulangan ebidensya na pwede magamot yan ng AMLAC. Kasi ang AMLAC, makikita ngayon sa AMLAC kung sa account ni Joel, pagkatapos na magbigay ng pera si Henry Alcantara, ay kung may lumitaw ba na deposito sa account niya. So yan po. O di kaya, kasi marunong naman ang mga ito, itong problema natin. Sabi ni Mayor Magalong, mga magaling na daw ang magnanakaw. Kasi ang ginagawa nila, yung mga pera na nakuha nila ay dilagay sa kwarto. Ginagawa nilang vault ang kwarto nila. Kasi pag dineposito nila sa bangko, makikita ng AMLAC. Kaya wala ring silbi ang AMLAC. Kung ipipris yung account lang na ilagay, na kunwari may account, yun lang napipris. Pero yung iba, yung kabuuan ng pera na mga bulto-bulto ay
nakabangko yan sa kanilang mga kwarto-kwarto. Ganon po ang aking aking naisip. Sabi nga ni Mayor Magalong, ganon na daw ang kalakaran ngayon. Hindi na sila nagdedeposito sa bangko. O di kaya, bumibili sila ng lupa. Tapos, pagbili ng lupa, hindi malaman ngayon kung, kasi hindi na cash na magbigay ng lupa. Hindi bumibili ng ng lupa na mayroong madadaan sa bangko. Hindi. So, ngayon, ayan ang mga tandaan ninyo, pag may mga taong bumili ng lupa na malakihan, kung abot ng 100 million, yan po ay involved po sa tinatawag na katiwalian sa gobyerno. Ngayon, yung 150 million, sigurado ako, hindi naman kasi tumakbo si Joel Villanueva. Pero ano lang siya, kasi senador pa siya noon. So ngayon, kung naitanggap niya pera, tinabi niya sa kanyang tinatawag na kwarto. Hindi yun ibinangko. So ngayon, siguro, binigay niya sa kanyang sweetheart na bago, na magandang babae, na beauty queen ng Bulacan, na si Angelica Corporal. Si Angelica Corporal ay binigyan niya bagong negosyo na wellness. So may negosyo, 21 years old pa lang, may negosyo na, kagagraduate pa lang, may negosyo na. So, at ang kapatid ni Angelica Corporal ay mukhang ang kapital sa construction ay kay Joel pa nanggaling. So, ganun po. So, nakita ninyo yung pag-ikot-ikot ng mga diskarte ng mga politiko. Pagkadating naman kay Bong Revilla, ay maalaala natin na inabsuelto siya ng Sandigan Bayan, pero pinagbabayad siya ng 124,500,000. So ito naman, ang binigay sa kanya na 90 million, ay ginamit niya kuno sa eleksyon kasi tatakbo siya, pero talo pa rin siya. Natalo siya because I attribute it to the fact na malakas po ang mga vlogging, kaming mga vlogger. Kaya nung matapos ng eleksyon, natalo siya, nag-anunsyo siya, kakaso siya sa mga vlogger. Siyempre, ina-anticipate ko na, kahit na magkaibigan kami, kakasuhan niya rin ako. Ganun lang simple. Pero ayon naman kay Attorney Raymond Fortun, ay hindi daw natuloy yung pagsampa ng kaso. So ngayon, nalagay sa balag ng alanganin si Attorney Raymond Fortun. Bakit po? Kasi abogado siya ni Bong Revilla sa cyber libel na isasampa laban sa amin. Abogado rin si Fortun ni Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez naman nagsiwalat na mga natigok na mga ebidensya laban kay Bong Revilla. Ano ngayon mangyari sa katayuan ni Raymond Fortun? Abogado niyang nag-akusa ni si Bryce Hernandez, abogado niya rin ang inaakusa na si Bong Revilla. Paano kaya yung sitwasyon yan? Di ba? Bahala na si Attorney Fortun yan lumusot. Pero kung ako tanongin mo, better mag-withdraw ka na kay Bryce Hernandez. Pero sayang, ayaw mag-withdraw yan kasi may pera din si Bryce Hernandez pagbabayad. Kasi for all you know, si Bryce Hernandez ay may pera pinasok sa bangko. So, mahiya naman kayo ha. May tumawag sa akin pero hindi ko muna sagutin. Jimmy by biyahe, baka habang estudyante, nag-iipon. Okay? So, yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. Hanggang dyan lang muna tayo at meron pa akong kay Pipito, no? Shout out kay Jamie Boy Bahe. Mautak na politiko ngayon. O tama ka, mautak ang politiko ngayon, Pipito. Tapos, Ben Reclamador. Alam ni Joel yan, nabibigyan siya ng pera kasi kaya nga niya pinag-insert ang project. Pero hindi, kasi malamang na hindi niya, wala siyang in-insert. Nanghingi lang talaga siya. Kasi, bakit? Ang binigay sa kanyang pera ay nanggaling sa flood control at wala naman siyang in-insert na flood control. Kundi, nanggaling ngayon sa alokasyon na pwedeng ipamigay ng District Engineering Office. At ang hiningi talaga ni Joel Villanueva ay multi-purpose building na worth 1.5 million. Kung doon, ang 10% niyan ay 150 million. Pipito, anak ng Beke, ako lang na nag-like, ano yaban. Hayaan mo lang, o mag-like kayo. Kung sino kang mga nanonood, mag-like po kayo para naman po matulungan nyo ako sa aking algorithm. Jimmy Boy Bahe,
At ito lamang po ang like nyo, ang aking kinasisiyahan para magpatuloy pa ako mainspirado para magsisiwalat ng ganitong klaseng mga expose at maintindihan ninyo kung bakit anong takbo ng politika sa atin at para malaman nyo rin ang kung anong batas at malaman nyo rin pagdating ng eleksyon kung sino ang dapat ninyong iboboto. So, Betong, like number 12. Ben Reclamador, Jamie Boy Biahe, Lorelito Borja, tapos Pepito, Jenny Bumagat. Hindi po hindi pa ko kumbinsido dahil katabi niya at alam ni Boying na maglalahad ng affidavit si Alcantara at kitang-kita sa body language ni Boying na kontrolado niya ang mga ilalahad ni Alcantara. Ganun ba? Hayaan lang natin. Pipito, bibirahin natin yan later. Pag mag-research pa tayo ulit. Hirap baka kakalinis ng tae. Okay, Pipito, plunder kaso niya. Mapam Dawson, Attorney, bakit si Mark Millar hindi napapatawag? Sa sunod na siguro yan. Bernard Magtibay, Pipito, kawawa naman ang mga kababayan ko sa Catanduanes. 11 years nang hatol sa kanya sa halagang 15K pesos pero ang bilyones tatawa-tawa lang. Yan, Teacher Mark Reacts. Good morning. Teacher Mark Reacts. Pipito, maayong buntag. Tapos, sino pang iba? Okay. So, dyan na muna at maraming salamat po. At yung mga team replay, please lang huwag na kayo mag-skip ng ads. Yun ang may tutulong sa akin para magpatuloy tayo magsisiwalat ng ating